Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang ikalawang aralin sa ating asignaturang Mabisang Komunikasyon. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa Aralin 2 at ito ay tungkol sa pakikipag-ugnayang personal at interpersonal. Sa pagtatapos ng talakayan, ng mga mag-aaral ay inaasahang una, natutukoy ang kahulugan, proseso at mga elemento ng komunikasyon batay sa iba't ibang pananaw ng mga eksperto. Ikalawang layunin, napahahalagahan ng mabisang komunikasyon sa pagbuo ng maayos na relasyon sa pamilya, kaibigan at komunidad. Ikatlong layunin, nakabubuo ng maayos na personal at interpersonal na komunikasyon na nagpapakita ng malinaw na layunin at pag-unawa sa audience sa pamamagitan ng pagkukwento, pagsasalaysay ng karanasan at pagpapahayag ng opinyon sa isang interview video. Para simulan ang ating bagong paksa, narito ang isang gawain. Para sa panuto, sagutin muna ng mag-isa ang mga sumusunod na tanong. Pagkatapos, talakayin ang inyong mga sagot kasama ang kapareha. Sa huli, ibahagi sa klase ang inyong napag-usapan. Unang katanungan, sino ang taong madalas mong kausapin kapag ikaw ay masaya o may problema? Bakit siya ang pinipili mo? Maaari mong ilagay sa comment section ang iyong kasagutan. 2, magbigay ng isang sitwasyon kung saan mas mahalaga ang tono ng boses o ekspresyon ng mukha kaysa sa mismong salita. Maaari mong ilagay ang iyong kasagutan sa comment section. Ikatlong katanungan, sa iyong palagay, paano nakatutulong ang komunikasyon upang mapanatili ang magandang relasyon sa pamilya at mga kaibigan? Katulad ng mga nauna, maaari mong ilagay sa comment section ang iyong kasagutan. Ngayon, formal na nating sisimulan ang ating bagong paksa ngayong araw. Ito ay tungkol sa personal na komunikasyon. Kapag naririnig ninyo o nababasa ang salitang personal, ano-anong mga salita ang pumapasok sa inyong isipan? Maaari niyong ilagay ang iyong kasagutan sa comment section. Kapag naririnig natin ang salitang personal, ang unang pumapasok sa isip natin ay sarili. Tama naman yon, pero sa komunikasyon mas malawak ang kahulugan ng salitang personal. Ngayon atin itong tatalakayin. Ang personal na komunikasyon ay proseso ng pagpapalitan ng mensahe sa pagitan ng dalawang tao o ng isang tao at kanyang sarili, o mas kilala bilang intrapersonal upang maipahayag ang damdamin, saloobin, opinyon at karanasan. Kanina, ang ilan sa mga kasagutan na binanggit ninyo na naiisip ninyo kapag naririnig o nababasa ang personal ay sarili. Pero kapag pinag-usapan natin ang personal na komunikasyon, ito ay maaaring pakikipag-usap sa sarili at pakikipag-usap sa ibang tao. Kumbaga, hindi lamang ito tumutukoy sa sarili. Ito ay maaaring pakikipag-usap natin sa ating sarili, tama? Pero maaari rin na pakikipag-usap natin sa ibang tao. Kapag sinabi nating personal na komunikasyon, ito ay tumutukoy sa pagpapahayag ng ating personal na damdamin, opinyon at mga karanasan.
Ulitin natin, kapag sinabi nating personal na komunikasyon, oo, tumutukoy ito sa pakikipag-usap natin sa ating sarili, gayon din sa pakikipag-usap natin sa ibang tao. Pero, ang pinaka-focus nito ay ang pagbabahagi o pagpapahayag ng ating personal na damdamin, saloobin at karanasan. Kumbaga, kaya ito natawag na personal kasi ang ibinabahagi natin ay ating mga sariling opinyon, emosyon at karanasan. Hindi lamang ito basta personal na tumutukoy sa sarili. Muli, kaya natin to tinatawag na personal na komunikasyon kasi ang ibinabahagi natin ay ang ating personal na damdamin, saloobin, opinyon at karanasan. Bago tayo magpatuloy, magkumustahan muna tayo. Hinlalaki sa ibaba kapag hindi mo nauunawaan, hinlalaki sa gilid kapag bahagya mo lamang na nauunawaan ang ating paksang tinatalakay, at hinlalaki sa itaas kung lubos mong nauunawaan. Maaari mong ilagay sa comment section ang iyong kasagutan. Para lubos nating maunawaan, narito ang halimbawa. Nilapitan mo ang iyong nanay para sabihin ang iyong problema. Personal ba ito? Muli, maaari mong ilagay sa comment section ang iyong kasagutan. Kung ikaw ay sumang-ayon na ito ay personal, maaari mo bang ipaliwanag sa comment section ang iyong kadahilanan kung bakit mo ito natawag na personal na komunikasyon? Mahusay. Makikita natin na hindi lang naman isang tao o sarili niya ang kausap niya, tama ba? Kundi ang kausap niya ay ang kanyang nanay. Tama na ito ay personal na komunikasyon dahil ang pinag-uusapan nila ay tungkol sa sarili-sarili nilang damdamin, karanasan at relasyon, partikular na sa problema ng anak na kanyang ibinabahagi sa kanyang ina. Sa bahaging ito, ang bibigyan naman natin ng pansin ay ang kahalagahan ng personal na komunikasyon. Una, ito ay nagpapatibay ng relasyon. Pangalawa, ito ay nagpapalalim ng emosyonal na koneksyon. At ikatlo ay nagpapanatili ng magandang ugnayan. Ang unang kahalagahan ng personal na komunikasyon ay nagpapatibay ng relasyon. Sa iyong palagay, paano kaya nagpapatibay ng relasyon ng personal na komunikasyon? Maaari mong ilagay sa comment section ang iyong kasagutan. Dahil sa personal na komunikasyon, mas nauunawaan natin ang isa't isa. Dahil nga nauunawaan natin, mas nagiging malapit tayo sa isa't isa, at dahil dito nabubuo natin ang tiwala. At kapag mayroong tiwala ang isang komunikasyon, mas napagtitibay nito ang isang relasyon. Narito ang isang halimbawa para lubos nating maunawaan. Kapag madalas kayo nag-uusap, nagkukumustahan at nagbabahagi ng inyong nararamdaman, mas tumitibay ang inyong pagkakaibigan. Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan ngayong araw, magkumustahan muli tayo. Hinlalaki sa ibaba kapag hindi mo nauunawaan, hinlalaki sa gilid kapag bahagya mo lamang na nauunawaan, at hinlalaki pa itaas kung lubos mong nauunawaan. Narito naman ang ikalawang kahalagahan ng personal na komunikasyon. Ito ay nagpapalalim ng emosyonal na koneksyon. Ito ay ayon kay Wood 2016. Mahalaga ang personal na komunikasyon kasi dahil dito, mas na-express natin o mas naipahahayag natin ang ating tunay na damdamin. At dahil dito, naiintindihan nila ang nararamdaman natin at naiintindihan din natin ang nararamdaman nila. Narito ang isang halimbawa para lubos nating maunawaan. Kapag nagkwento ka sa iyong kaibigan tungkol sa problema mo at pinakinggan ka niya, mas lalo kayong nagiging malapit dahil nabubuo ang tiwala at pag-unawa sa isa't isa. Narito ang ikatlong kahalagahan ng personal na komunikasyon. Nagpapanatili ng magandang ugnayan, at ito naman ay ayon kay DAC 2007. Kapag mayroong personal na komunikasyon, mas madali tayong nagkakaunawaan. At dahil nga madali tayong nagkakaunawaan, mas nabibigyan natin ng solusyon ang mga bagay-bagay. At dahil dito, mas nabubuo natin ng tiwala sa isa't isa.
Para mas madali nating maunawaan, narito ang isang halimbawa. Kahit magkalayo ang magkaibigan, kung palagi silang nagkukumustahan at nag-uusap, nananatiling matatag ang kanilang pagkakaibigan. Sa bahaging ito, narito naman ang mga anyo ng personal na komunikasyon. Una, verbal. Ikalawa, di-verbal. At ikatlo ay konteksto. Kapag sinabi nating verbal, katulad ng tinalakay natin noong nakaraan, ito ay ang paggamit natin ng mga salita. Maaaring binibigkas o kaya naman ay isinusulat. Pangalawa, kapag naman sinabi nating di-verbal, ito naman ay tumutukoy sa pagkilos o kaya naman ay facial expression. Hindi tayo gagamit ng salita, pero ipakikita natin ang ating gustong sabihin sa pamamagitan ng pagkilos o kaya naman ay facial expressions. Ikatlo naman ay konteksto. Katulad ng tinalakay natin sa pinakaunang aralin, kapag sinabi nating konteksto, ito ay pinagsamang setting at key, na kung saan kailangan nating malaman kung saan gagamitin at ano yung tono kung paano natin gagamitin. Bahaging ito, tatalakay naman natin ang mga mahalagang aspeto ng personal na komunikasyon. Una, may feedback. Ikalawa, may tiwala at respeto. At ikatlo ay may layuning mapanatili ang relasyon. Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan ay magkumustahan muna tayo. Hinlalaki sa ibabang bahagi kung hindi mo nauunawaan, hinlalaki naman sa gilid kung bahagya mo lamang na nauunawaan, at hinlalaki pa itaas naman kung lubos ninyong naunawaan. Maaari ninyong ilagay sa comment section ang inyong kasagutan. Ang personal na komunikasyon ay nararapat na may feedback. Sa isang komunikasyon, laging may tagapakinig at tagapagsalita. Ang tagapagsalita ay dapat na nagsasalita at ang tagapakinig naman ay dapat na nakikinig at nagbibigay ng feedback tulad na lamang ng pagtango, pagsagot, dahil ito ay pruweba na siya ay nakikinig at siya ay nakauunawa sa sinasabi ng tagapagsalita. Ang ikalawa naman na nararapat na mayroon sa personal na komunikasyon ay may tiwala at respeto. Sa isang personal na komunikasyon, kapag tayo ay nagtitiwala o may tiwala sa kausap natin, mas naipapahayag natin ang ating saloobin, damdamin at opinyon. Mas na-express natin kung ano talaga ang laman ng ating isip at puso. Sumunod, dapat din na may respeto. Kailangan kapag tayo ay nakikinig, kahit na iba ang pinaniniwalaan natin sa pinaniniwalaan ng kausap natin, dapat pa rin natin itong irespeto. Panghuli naman ay may layuning mapanatili ang relasyon. Katulad ng natalakay natin noong nakaraan, ang komunikasyon hindi lang niya layunin na makapagbigay ng impormasyon. Ang layunin din nito ay mapatibay, mapanatili ang isang relasyon. Kumbaga, tayo ay nakikipag-usap, hindi lamang para magbigay ng impormasyon. Ito ay para maunawaan natin ang isa't isa at mapanatili at mapagtibay natin ang relasyon na mayroon tayo. Halimbawa, kung tayo ay pamilya, tayo ay nagkakaroon ng personal na komunikasyon para mapagtibay ang samahan natin bilang isang pamilya. Kung tayo naman ay magkaibigan, nagkakaroon tayo ng personal na komunikasyon para mapanatili at mapagtibay ang ating pagkakaibigan. Sa bahaging ito, tatalakayin naman natin ang mga katangian ng personal na komunikasyon. Ito ay informal, ikalawa, dalawang panig, ikatlo, taimtim at tapat, ikaapat, may empatiya at panlima ay batay sa relasyon. Kapag tayo ay nagkakaroon ng personal na komunikasyon, madalas hindi ito formal. Ito ay gumagamit ng mga informal na pamamaraan, informal na salita para maging natural at komportable sa ating nagsasalita at sa taong nakikinig. Narito ang isang halimbawa, pakikipagkwentuhan sa kaibigan pagkatapos ng klase. Kapag tayo ay nakikipagkwentuhan sa ating mga kaibigan, hindi naman tayo gumagamit ng formal na salita. Tama ba? Ang tono natin ay hindi rin naman formal. Ito ay kadalasang informal para maging natural at komportable tayo na makipag-usap sa ating mga kaibigan. Ang isang personal na komunikasyon ay binubuo ng dalawang panig.
mayroong tagapagsalita at mayroong ding tagapakinig. Dapat ang dalawang panig ay parehas na aktibo. Ang nagsasalita ay dapat aktibo at ang tagapakinig din ay dapat na aktibo. Pinakikita niya na nakikinig siya sa sinasabi ng tagapagsalita at dapat ipinakikita niya rin na nauunawaan niya yung sinasabi ng tagapagsalita. Ito ay maaring maipakita niya sa pamamagitan ng back-channeling. Ito yung pagtango o kaya naman ay pagsang-ayon o kaya naman ilang mga kilos pa na nagpapakita na nauunawaan at pinakikinggan mong iyong kausap. Halimbawa, sa klase, ikaw at ang iyong katabi ay nagpapalitan ng opinyon tungkol sa paksang tinatalakay. Sumunod naman, ang personal na komunikasyon ay dapat ding taimtim at tapat. Dapat batay lamang sa katotohanan ng ating mga sinasabi sa taong kausap natin. Halimbawa, tapat kang humihingi ng tawad sa iyong kaibigan. Ang personal na komunikasyon ay dapat ding may empatiya, kung saan ang layunin natin ay maunawaan ang nararamdaman ng taong kausap natin. Bago tayo magbitaw ng mga salita, dapat isipin muna natin ang nararamdaman at sitwasyon na kinalalagyan ng ating kausap para maiwasan din natin na masaktan sila. Narito ang halimbawa para lubos nating maunawaan. Halimbawa, nalulungkot ang iyong kaklase dahil mababa ang kanyang marka. Maaari mong sabihin o ipakita sa kanya na naiintindihan mo siya bakit siya nalulungkot. Panghuli ay batay sa relasyon. Katulad ng tinalakay natin sa unang aralin, nagbabago ang paraan ng pakikipag-usap natin depende sa taong kausap natin. Iba ang tono at salitang ginagamit natin kapag kaibigan ang kausap natin kumpara kapag ang mga guro natin ang kausap natin. Mas madali nating maunawaan, narito ang halimbawa. Mas formal kang magsalita sa guro kaysa sa matalik mong kaibigan. Para sukatin kung talaga bang mayroon kayong naunawaan sa ating naging talakayan, narito ang pagpapahalaga 2.1. Ang unang gawain ay tinatawag na #challenge. Panuto, gumawa ng isang hashtag na maglalarawan sa kahalagahan ng personal na komunikasyon at ipaliwanag ito. Halimbawa, #usapang may puso. Paliwanag dahil hindi lamang impormasyon ang naipahahayag kundi pati damdamin at malasakit. Maaari niyong ilagay sa comment section ang inyong kasagutan. Sumunod, pagsasanay 2.1. Para sukatin kung talaga bang naunawaan ninyo ang definisyon ng personal na komunikasyon, narito ang isang pagsasanay. Komunikasyon o hindi. Panuto, basahin ang bawat sitwasyon. Isulat ang PK kung ito ay nagpapakita ng personal na komunikasyon at HPK naman kung hindi. Una, nagbahagi si Ana ng kanyang problema sa kanyang matalik na kaibigan. Ikalawa, nakinig si Marcos sa radyo habang nag-aaral. Ikatlo, nagkumustahan ng magkapatid matapos ang mahabang panahon. Ikaapat, naglabas ng opisyal na pahayag ang paaralan sa Facebook page nito. Panlima, inaliw ni Carla ang kanyang kaibigang nalulungkot sa pamamagitan ng pagyakap. Muli, maaari ninyong ilagay ang inyong kasagutan sa comment section. Bilang pagtatapos ng ating talakayan, nais kong malaman kung talaga bang mayroon kayong natutuhan. Maaari ninyong dugtungan ang mga salitang ito. Ang natutuhan ko ngayong araw ay, katulad ng mga naunang katanungan, maaari ninyong ilagay sa comment section ang inyong kasagutan. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Salamat sa inyong pakikinig at pakikibahagi. Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya, atin natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.